Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa pag-amin na nila Kim and Paolo sa kanila pong trip sa Taiwan. And syempre, tungkol nga po kay Mimi Vice na kung saan ay meron pong nalalaman sa date, di umano ng dalawa. Pero bago pa ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na rin sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And eto na nga mga kakipi, nais po nating simulan na ang ating balitaan for this morning. And unahin na nating pag-usapan ang mga comment na ating subscribers na nakatutok araw-araw sa ating pong mga balita. So, ang comment na to ay mula po kay Miss Day Magiyat. Sabi niya rito, Gandara, ako ayaw ko ng ma-stress. Sana, kasi nakakasawa na. At yun na lang ang issue kay Paolo at Kim. Pag hindi sa politika, sa Bingo Plus, o kaya kay J, o kaya kay G, at kung sino-sino pa. Pero yun at yun pa rin, wala nang katapusan. Wala na bang maganda naman? Sana. Gaya ng bukas, kasal na nila Kim and Paolo o kaya buntis na si Kim. Yung mga hindi natin inaasahan na bigla na lang sasambulat na balita. Di ba ang saya-saya natin siguro? Mga bashers kasi nakakagigil, hindi nagsasawa ng pangbabash. Maraming salamat Miss Gandara. Magandang gabi. Ingat po lagi-lagi. Thank you so much Miss Day Magiyat. And gets na gets ko yung gigil. Kasi paulit-ulit ka lang. Doon at doon pa rin ang pinatutunguhan po ng ng style ng mga bashers. Yun at yun pa rin yung mga issues nila. Walang katapusan. And tungkol naman sa sinasabi nyo na bigla na lang sasambulat sa mga tao, sa KP fans, I think magagaya lang din po yan sa dating gawin nila Kim and Paolo magdi-disappear mga kakimpaw. Tulad itong sa Taiwan, biglang nag-disappear. So bago tayo paligayahin, palulungkutin muna tayo mga kakimpaw. Parang ganun kasi mamimiss natin. Tapos yung ibang mga likaga, mga ibang may hinang nila lang at walang tiwala kina Kim and Paolo, maghihinala na naman, magbabato na naman ng negative issues kina Kim and Paolo bago lumabas ang katotohanan mga kakimpaw. Mga hindi pa rin kasi nasasanay na private na ang buhay ngayon ni Kimi. Hindi na tulad ng dati na open book pa ang kanyang buhay. 'Di ba? Sana masanay na po kayo. Ganun talaga. Meron tayong mga changes sa buhay, dala ng mga natutunan natin sa mga pagsubok na dumaan sa atin. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa pagpasok nga po ni Chinita Princess sa Showtime. So, meron nga daw pong nalalaman si Mimi Vice sa naging date ng Kim Pao sa Taiwan. Sabi dito, may alam si Mimi, nag-date na talaga sa Kim. Nag-date nga talaga sa Taiwan ang couple. Kakauwi lang ni Kimi, diretso agad sa Showtime. Kamusta ang bakasyon sa Taiwan? Sulit ba ang date niya ni Michael Paulo? Ang tamis, after flight, diretso. Work si Kim. Abay, ganyan talaga po si Chinita Princess. I think naman may pahinga si Kimi nung Sunday po. Kasi Saturday naman ang tapos ng event ni Paolo Avellino. Hindi ako nagkakamali. Natansya ko na yan mga kakimpaw eh. Sabi ko, Monday, mapapanood na natin si Kim sa Showtime. So, may pahinga yan, lalo pat hindi po sila nakapag-jogging. So, nung Sunday for sure, rest talaga si Kim. Then, Monday, pasok po agad mga kakimpaw. Wala, work is life na rin po talaga si Kim eh. Buti na nga lang may isang Paolo Avellino na talagang pinapahalagahan ang work-life balance. Kaya si Kim nahahawa. Dati-rate si Kim work na lang po ang alam gawin. Ngayon, na-enjoy na rin po niya ang buhay.
Sabi naman dito ni Kikay, thanks Meme. Kimi, baon na naman today. Ganda ng welcome back sa It's Showtime. Sulit naman pala ang baby time sa Taiwan. Kaya nawala ng ilang araw Ayun. Abay, sulit na sulit talaga kapag kasama mo ang taong mahal mo sa buhay. Lahat kahit po sa ilalim lang ng puno ng mangga, kumakain kayo ng mangga, sulit. Nasulit, wala pong sayang na oras kapag kasama mo ang taong mahal mo. Kahit simple date lang yan. Pero, syempre, extra special itong kina Kim and Paolo. Kasi, for sure, dinala na naman ni Paolo si Kim sa isang mamahaling restaurant. Bagay na hindi na-experience ni Kim noon sa kanyang ex. And the same time, nakapag-travel, nakapag-rest, mga ka-Kimpaw. Ang next na vacation ng Kimpaw, ang gusto ko sa province naman buhay province naman mga ka-Kimpaw. Para fresh air, talaga, nature, ganyan. Yung hindi masyadong matauhin, nadayuhin, kagaya ng mga beach na pinupuntahan nila, mga ka-Kimpaw. Yung green scenery naman, mga kakipi, di ba? Tamang ulam ay nilagang gulay, mga ganon. Kasi habang tumatanda tayo, nare-realize nyo po ba, syempre marami tayong seniors dito, nare-realize nyo po ba na mas masarap manirahan pala sa probinsya kapag matanda ka na kasi, peaceful. Alam niyo yun? May peace of mind. Kapag sa syudad kasi, puro stress, work, ganyan. Anyway, dumako naman tayo sa next topic natin ngayong umagang ito at patungkol nga po ito sa trip nila Kim and Paolo sa Taiwan. So, present nga kahapon si Chinita Princess sa It's Showtime, 'di ba? Unang paramdam ni Kimi mula po sa bakasyon. Fresh from Taiwan naman talaga ang Chinita Princess na yan. Nagpaulan na naman nga siya ng kagandahan and cuteness sa It's Showtime. Super, tingnan niyo naman yan, bagets na bagets, para lang ang teenager si Chinita Princess, lalo na sa kanyang ayos ngayon. Ako, bet na bet ko talaga mga kakimpaw. Anyway, ayan nga, sa pagpaparamdam, unang pasok ni Chinita Princess sa It's Showtime, ay siya rin naman pong unang paramdam ni Paolo Avellino sa kanyang social media account. So kahit pa sabihin natin ito na unpublished video sa kanyang gallery, paramdam pa rin po yan ni Paolo Avellino na isa lang ang ibig sabihin. Tapos na siya sa kanyang event sa Taiwan, mga kakimpaw, at may time na siya sa paganito, di ba? And so, pagkaparamdam ni Kimi, siya rin paramdam, ay confirm, mga kakimpaw. Magkasama talaga sila, kumbaga pinapaalam ng Kimpaw sa lahat na sila po ay siyang tunay na magkasama, mga kakimpaw. And super happy, super gaan ang aura ni Kimi sa Showtime. So malamang talagang sulit na sulit ang kanila pong bakasyon sa Taiwan. Happy si Kimi. Nakapagpahinga na rin ng maayos ng Sunday, mga kakimpaw. Kaya no jogging sila. So ayan, happy for both of them na enjoying their life to the fullest. Ayan, maigi na nga po yan, mga kakimpaw. Enjoy nila hanggat magkasintahan pa, kasi once na umenter na sila sa kanilang married life ay malaki talaga ang magiging pagbabago, mga kakimpaw. Anyway, sabi naman dito ni Miss D, big no kay Gerald. Tumigil ka na, Gerald, sa kahibangan mo. Matapos mong saktan si Kimi ng sobra-sobra, tapos kayo pa ni Maha gumawa ng di maganda kay Kimi. Gaano kasakit yon?
Big no way. Ayan, grabe si Miss D, hindi makamove on sa ginawa ni Gerald kay Kim. But yes, paano ba naman tayo makakamove on yan kung patuloy at patuloy pong manggugulo ang Kimerald fans at gustong gusto po na hiramin pa si Kimi para lamang makatrabaho po ni Gerald. Mga kakipi, hay grabe kayo ha, over Paula Avellino, mas pipiliin niyo pa talaga si Gerald. Sa kanilang dalawa, mas marami naman pong red flags itong si Gerald Anderson compared to Paolo Oy. And nasakta na niya ng sobra si Chinita Princess, kaya no way, wala na, 'di ba mga kakimpaw? And napagbigyan na din naman na dati, mga kakimpaw, tanda ko parang may naging collab na yung dalawa. Meron pa nga po yung kay Vice Ganda. Tawag doon, Gandang Gabi ba yun, mga kakimpaw? Interview kung saan inamin nga ni Kimi na grabe yung mga ginawa niya noon kay Gerald. Sabi ni Gerald, yung ref daw na binigay ni Kim kay Gerald, sa kanya pa rin hanggang ngayon. So, enough na yun. Makontento na dun. Ay, hindi na namin kasalanan yun kung hindi nyo pinaklik. Diba? Anyway, sabi naman dito ni Lin Chen, mahirap ka relasyon kung totoo na yung Bianca Yao. Yan yung non-showbiz ni Pao. Humanap ka, Kimi, ng mas matino, hindi babaero, pang showbiz lang ang Kim Pao. Real lang. Kaya si Gerald at Bella nilalaban, gustong ibalik ang Kimerald. Hoy! Hindi baka naman kayo dyan, parang alam na alam niyo ang buhay ni Paolo Avellino para i-link niyo siya dito kay Bianca Yao. Hindi ko nga nakita naging magkasama yan dalawa, ha? 'Di ba? Yung mga chismis sa ibang artista na mayroon pong third party, nabibigyan po yan ng ebidensya, mga kakimpaw, kasi may nakukuha ng picture. Pero dito kay Bianca Yao, may nakita na ba kayong pictures together nila? Wala naman, di ba? Chika-chika lang yan. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, and kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.